Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas naging matindi ang bangayan ngayon ang kampo ng Administrasyong Marcos at kampo ng mga Duterte at mga kaalyado nito. Nagsisimula ng kinakasuhan ang mga senador na may matitibay na ebidensya sa pagnanakaw sa budget ng mga flood control projects. Formal nang kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada at isusunod na ngayong linggo ng DOJ at Ombudsman si dating Senate President Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Mga kasong plunder, malversation at graft, mga matataas na kaso na non-bailable. Ito'y hinggil sa mga testimonya at salaysay ng mga witnesses na ngayon ay ginawa ng state witness na si dating district engineer ng 1st District ng Bulacan na si Henry Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. At base na din sa mga salaysay ng iba pang mga testigo na sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Project Engineer JP Mendoza. Mukhang mahihirapan na makakalusot dito sina Jinggoy at Revilla na parehong nakulong dati dahil din sa kasong plunder hinggil sa Napoles pork barrel kung saan pareho silang nagkulimbat ng milyon-bilyon na halaga ng mga kickback. Inaasahang ipapasubpena na sila ng Sandigan Bayan at ilalabas ang kanilang mga arrest warrant anumang oras. Samantala, Batangas Representative Leandro Leveste ay nasukol na ng Ombudsman Boying Rimulya. Mas lalong umiinit ang bangayan ngayon ni Leveste at Rimulya hinggil sa solar energy projects ni Leveste. Nabisto kasi na binenta umano ni Leveste ang franchise ng kanyang solar projects na ngayon ay nais paimbestigahan ng Office of the Ombudsman. Aasahang maghaharap itong si Rimulya at Leveste sa mga pagdinig sa susunod na mga araw. Ganon din si Cavite Representative Kiko Barzaga, nakakasuhan din ng business tycoon na si Razon. Ayon kay Barzaga, handa umano siyang harapin at patunayan sa korte ang kanyang mga pahayag na ayon naman sa mga netizens ay mukhang mahihirapan dito si Barzaga lalo na at malaking tao ang kanyang binangga. Sa kaugnay na balita ay binatikos naman ang maraming netizens si Senator Robin Padilla dahil sa kanyang naging pahayag at pagkampi kay Senator Bato de la Rosa. Nagpahayag kasi itong si Robin Padilla na hindi dapat pinag-iinitan at tila ginagawang sentro ng atensyon ngayon itong si Bato de la Rosa dahil sa mas maraming problema ngayon ang kinakaharap di umano ng ating bansa. Dagdag pa niya ay hindi man nagpapakita sa Senado si Bato ay ginagawa di umano nito ang kanyang trabaho dahil di umano senador siya ng buong bansa. Pwede naman umano siyang naka-duty kahit nasa Davao o anumang lugar ito na umani ng samot-saring reaksyon at matinding pambabatikos mula sa mga netizens. Ayon sa iilan ay hindi umano nararapat na gawing comedy ni Padilla ang Senado at lantarang umanong hindi ginagampanan ni Bato ang kaniyang mga tungkulin sa Senado. Samantala, sa Lunes, January 19, ay muling magbabalik ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Lacson ay meron umano silang nakahandang pasabog hinggil sa panibagong natuklasan hinggil sa korupsyon sa mga flood control projects. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, magbibigay lang tayo ng komentaryo tungkol dito sa napapansin natin. Hindi pwede ito. Hindi pwede. Bakit parang pinalilibre na sina Villanueva at Escudero? Ha? Kasi ang nababalita lang ngayon, kahapon kinasuhan si Revilla. Kinasuhan ng malversation at graft si Bong Revilla. Tungkol ito sa mga proyekto sa Bulacan. Yung kaso ni Revilla, 92.5 million na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ngayon naman, napabalita na mayroon ding isinampa ng reklamo sa Department of Justice. At next week, papadalhan na ng subpina si Bong Revilla at saka si Jinggoy Estrada. Kaugnay naman ito sa kasong plunder. Kaugnay pa rin ito sa mga project sa Bulacan. Ngayon, napapansin natin si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero parang wala na, hindi na pinag-uusapan. Bagamat malalaman natin yan sa Lunes. Kasi si Maynard Ngo, yung bagman ni Chis Escudero ay pinatawag. Pinatawag sa Lunes yung bagman ni Chis Escudero. Doon malalaman natin sa Lunes kung ano bang
mangyayari dito kay Chis Escudero. Pero ang napapansin lang natin, parang lumambot. Ano? Parang lumambot ang paghahabol dito sa dalawang ito. Huwag nilang sabihin na mahina ang ebidensya kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Ang ebidensya at mga testigo laban kay Bong Revilla at kay Jingo Estrada, sila rin ang mga ebidensya at testigo dito kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Unang-una, sino ba ang mga testigo laban kay Bong Revilla? Laban kay Jingo Estrada? Ay, di ba si Yusek Bernardo rin? Si Yusek Bernardo rin naman ang testigo laban kay Jingo Estrada at kay Bong Revilla. Sino ba ang testigo kay Villanueva at saka kay Chis Escudero? Ay, di ba yan ding grupo na yan? Si Alcantara, si Yusek Bernardo. Bakit ngayon parang napapansin natin, hindi na masyadong nababanggit si Chis Escudero at si Joel Villanueva? Huwag nilang sabihing mahina ang testigo at ebidensya laban kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero. Dahil nga, ang testigo laban kay Jinggoy at kay Bong Revilla, siya ring testigo kay Chis Escudero at Joel Villanueva. Ay, di ba? Yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Yusek Bernardo ang nagdiin kay Bong Revilla. At saka yung testimonya rin ni Alcantara, yan din yung nagdiin kay kay Bong Revilla. Gayon din kay Jingo Estrada. Si Yusek Bernardo rin. Itong kay Chis Escudero. Sino ba ang testigo din diyan? Si Yusek Bernardo rin yan. Actually, isang sinumpaang salaysay lang yan. Mayroon ding supplemental na affidavit si Bernardo. Pero, sa kanyang sinumpaang salaysay at supplemental na affidavit, sabay-sabay ang binabanggit niya doon. Binabanggit niya si Jinggoy, binabanggit niya si Bong Revilla, binabanggit niya si Chis Escudero. At kay Alcantara din, ganun din. Binabanggit si Bong Revilla, binabanggit din si Joel Villanueva. Bakit bakit hindi na ito kasama ngayon? Ang alam kasi natin, itong si Joel Villanueva, ang sinasabi lang ni Joel Villanueva, ang depensa niya, hindi ko naman alam yung flood control na yan. Ang ni-request kong project, sabi nung abogado niya, ang ni-request kong projects, multipurpose building. Multipurpose building daw ang re-request niya. Ang halaga ng re-request niya, 1.2 billion yata yun. 1.2 billion na flood control na multipurpose building ang re-request niya. Mayroong mga text messages niyan, palitan ni Alcantara at saka ni Villanueva. Ano ang sinasabi ni doon? Ano ang sinasabi ni Villanueva kay Alcantara? Kasi alam naman ni Villanueva na si Alcantara ay mayroong connection kay Bernardo. At si Bernardo rin may connection din kay Secretary Bunuan. So pinapaabot ngayon pinapaabot sa pamamagitan ng mga text messages ni Villanueva, pinapaabot kay Alcantara. Kasabi sa boss mo, bigyan ako ng projects, mga 1.2 billion. O di ba ganun yung mensahe? At tandaan nyo, hindi ako simpleng senador. Majority floor leader ako. O di ba? Hindi ako simpleng senador. Majority floor leader ako. Ganun yung pagkakasabi ni Joel Villanueva doon sa message niya kay Alcantara. Ngayon, anong nangyari? Sabi ni Alcantara, ang nakuha nilang pondo, binigay lang daw ng secretary 600 million. At walang pondo sa multipurpose buildings. Mayroong pondo flood control. In-implement na nila yung projects ni Joel Villanueva, 600 million. Kaya nagbigay siya ng kickbacks. Dinala niya dun sa bahay yung parang cottage, ano ba yun? Yung isang bahay na madalas nilang pinagtatagpuan ni Joel Villanueva. Binigay niya dun sa isang alias Peng. Tao ni Villanueva yun. Ang sinasabi lang naman ni Villanueva, hindi siya humingi ng flood control. Ang hinihingi niya, multipurpose. Ay sabihin mo pang
ang binigay sa iyo ay flood control, ang ibig sabihin lang naman doon, dahil binigyan ka ng 600 million na halaga ng proyekto na flood control, kahit hindi flood control yung nirequest mo, ang ibig lang naman sabihin doon, ang importante doon, makakuha ka ng kickback. So hindi ka makakakuha ng kickback sa flood multipurpose kasi walang pondo sa multipurpose, pero may pondo sa flood control. Kaya dahil para sa kanya yung yung flood control na yon, kasi pondo niya yon, binigyan siya ng kickback. Yan yung ano dyan eh, napakalinaw yan. Napakalinaw yan. Ganon din kay ano, ganon din kay Chis Escudero. Si Chis Escudero, nag-usap sila ni Maynard Ngo, yung bagman ni Chis Escudero, ayon kay Yusek Bernardo yan. Ang sabi sa kanya ni ni Maynard Ngo, mayroong pondo si Chis, ganitong amount. Bahala ka na, Yusek, kung saan mo ilalagay. Magkanong usapan? Pinag-usapan nila magkanong kickbacks, ilang porsyento. Nung na-implement yung project ni Chis Escudero, dinala niya kay Maynard Ngo yung kickbacks ni Chis. At nung nagkita sila ni Chis Escudero, ayon kay Bernardo, nagkita sila doon mismo sa establishment ni Maynard Ngo, nagpasalamat sa kanya si Chis Escudero doon sa binigay na kickbacks. Di ba? So napakalinaw ng mga testigo. Ang testigo laban kay Bong Revilla, ang testigo laban kay Jinggoy, siya rin ang mga testigo kay Chis Escudero at Joel Villanueva. So bakit ngayon parang pinalilibre na sina Villanueva at Escudero? Anong nangyayari? Pati si Kiko Ma nagtatanong, bakit wala si Boy Dila at Boy Kilay? Yun na nga eh. Yun na nga yung tanong ng marami. Medyo ano yan, magpapaliwanag niyan ang ombudsman. Anong dahilan? Kasi kung testigo-testigo ang pag-uusapan, ebidensya at ebidensya, ang testigo laban kay Jinggoy, ang testigo laban kay Bong Revilla, pareho. Si Yusek Bernardo, sila Alcantara, yan naman mga testigo dyan. Bakit nakalibre ito ngayon? Bakit nakalibre? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano to eh? Parang ano to? Pareho lang ang mga testigo, pareho lang ang ebidensya. Laman din lang ng iisang sinumpaang salaysay yon. Isang sinumpaang salaysay lang yon. Kung babalikan natin yung pagdinig ng Blue Ribbon, sa iisang pagdinig, sa iisang salaysay yon, nandun yung mga sinabi ni Bernardo. Si Chis Escudero, si Jinggoy, si Bong Revilla. Kung medyo talaga mahina doon ang ebidensya, kila Grace po at saka kila Nancy Binay, sila Angara, yon, nababanggit din yon. Ang sinabi lang ni Villanueva, ni Bernardo, ang kausap niya ay yung si Patron ba yon? Patron. Hindi niya naman kausap direkta si si Grace po. Pero yung patron, kontraktor yon ni Grace po. Mayroon din siyang kinausap na isa pa, yung Carlin Villa. Staff yun ni Nancy Binay. Hindi niya rin kausap si Nancy Binay, yung Carlin Villa lang. Pero ang alam ko, si Carlin Villa ipapatawag sa Monday, kasama sa Monday. Tungkol yan kay Nancy Binay. Anyway, bigyan pa natin ng pagkakataon ang gobyerno, ang ombudsman, baka naman hindi pa kumpleto ang ebidensya nila. Sana lang pero kung papalibrihin nila itong si Villanueva at Escudero, hindi pwede yan. Hindi maganda yan. Kasi napakalinaw ng mga ebidensya dyan sa dalawa na yan. Medyo mahina-hina yung mga ebidensya kila Nancy Binay at saka kay Grace po. Pero dito sa dalawang ito, marami ang nagbabanggit sa kanila. Hindi lang naman si Bernardo. Si Joel Villanueva, binanggit pa yan ni Alcantara eh. Binanggit pa yan ni Bryce Hernandez. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, wag nating payagan ito. Wag nating payagan ito. Ginagamit na ba ni Chis Escudero ang koneksyon niya sa palasyo? Alam naman natin, close ito sa First Lady ng Pilipinas. At saka si Maynard Ngo, yung negosyante na yun, close din kay Lisa Araneta. Baka naman
baka naman nagkakaroon na dito ng arigluhan. Kasi parang tahimik ngayon si Chis Escudero eh. Hindi siya sumasamang masyado sa mga Duterte. Nananahimik. Yun ba yung bahagi ba yan ng usapan? Ha? Oh, wag nating payagan 'yan. Mapapansin niyo tahimik yung dalawa na yan ngayon. Hindi sila sumasama, hindi sila sumasama sa mga ginagawa ng mga Duterte. Hindi nila masyadong dinidepensahan si Sara. Parang tahimik eh. Parang na-neutralize itong dalawang ito. Ha? Ano bang ibig sabihin niyan? Ha? Mayroon bang mga usapan diyan? Wag nating papayagan 'yan. Wag nating pakaya. Bantayan natin ito mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Bantayan natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Nang tungkol doon sa ang franchise ng yung franchise mo ay bininta mo. Binigyan ka ng franchise ng Kongreso, tapos bininta mo kay Pangilinan, hindi mo pinaalam sa Kongreso, violation yan doon sa congressional franchise. Ang source ko niyan, si Ombudsman Boying Rimulya. O bakit hindi mo kinasuhan si Ombudsman Boying Rimulya? Siya ang nagsabi niyan. Sabi ni Congressman Leveste, ay kaibigan siya ng nanay ko eh. Kaibigan siya ng nanay ko. Ha? Ngayon, si Ombudsman Boying, kaibigan niya ba si Loren Legarda? Pwedeng kaibigan, pero sa sinabing ito ni Boying Rimulya, hindi. Talagang binira si Loren Legarda. Pinangalanan. Live ito, Kabunyog Kumido. Kabunyog Ilinita Piring, good afternoon. Lagi daw sa ating nanonood si Roger Ruliano. Salamat, salamat. Kay Gilbert Aranita, hello po. Armand Del Rosario, Pablo de la Cruz Jr., Manuel Monserrate, kay Noel Atok, kay Kabunyog, sino pa bang hindi ko nag-greet? Pasensya na sa hindi ko nag-greet, ha? Si Kabunyog Remeo Magtubo, yan. Si John D. Vlog, laging nanonood sa atin yan. So mga Kabunyog, dito, kahit pasabihin na kaibigan ni Loren Legarda, si Ombudsman Boying, kasi sabi ni Congressman Leandro Leveste yun eh, hindi niya raw kinasuhan si Ombudsman Boying dahil kaibigan daw ng nanay niya. Tama yon. Sa totoo, hindi niya kinasuhan si Ombudsman Boying dahil takot siya kay Boying. Tama ka, Mr. Krabs. Pareho tayo dyan. Itong si Leandro Leveste, selective, may pinipili. Hindi niya kaya si Ombudsman Boying. Nagpapaano lang siya kay Ombudsman Boying, nagpapalakas lang. Kasi sinabi na ni Ombudsman Boying eh. Sabi ni Ombudsman Boying, batang-bata ka pa? Pinagkakapirahan mo yung franchise? Ano ba yung pagkakasabi? Bininta mo yung franchise? Hindi ka ba nahiya dyan? Wala ka bang kahiyan yan? Hindi ka Pilipino yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, si Ombudsman Boying, kahit pa sinabihan siya ni Congressman Leandro Leveste na kaibigan ng nanay, hindi. Ito yung sinabi ni Ombudsman Boying. Lakihan ko nga ito para mabasa nyo. Yan. Sabi ni Ombudsman Boying, may connection yan. Ang tinutukoy si Representative Leandro Leveste sa Duterte government. 2019 yung franchise. Kasama yung nanay niya, Senator Loren Legarda. Kasama siya sa naglakad niyan. Ang sinasabi ni Ombudsman Boying, hindi naman nabigyan ng franchise yun itong si Congressman Leandro Leveste. Hindi pa yan congressman noon. Hindi naman mabibigyan ng franchise yan kung hindi malakas o may connection sa Duterte government. 2019 yan, sabi ni Ombudsman Boying. Senadora ang mother niya. Sigurado yan, kasama ang nanay niya, si Loren Legarda, sa naglakad niyan. Totoo naman. At sinabi pa ni Ombudsman Boying, sabi ni Boying, nung panahon na yan, chairperson ng Senate Committee on Finance ang mother niya. Si Loren Legarda, chairman ng Senate Committee on Finance. Ikaw ang may hawak ng budget? Hindi mo ba magagamit yung posisyon mo na yon
para yung linalakad mo na franchise ng anak mo, hindi mangyari? O yun. Ha? Oh, talagang direktahan itong si Ombudsman Buying. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo, ito yung lagi kong sinasabi. Sa totoo lang, ang ombudsman, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, napakamakapangyarihan yan. Naalala nyo yung mga talakayan ko? Ha? Yung sinasabi ko, saan ba nakapaloob ang ombudsman? Sa executive, sa legislative, sa judiciary? Under ba siya ng judiciary? Under ba siya ng legislative? Under ba siya ng executive? Ha? Saan nakapalagay ang ombudsman, ang office of the ombudsman? O sige nga. O, saan nakapalagay yan? O, mga kabunyog, mga kababayan. Saan sa tingin nyo nakapalagay ang ano? Ang ombudsman ba ay nasa executive, legislative o judicial? Ha? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, wala sa alinman. Independent constitutional body yan. Ang nag-create sa ombudsman, constitution mismo. Constitution mismo. Maraming provision sa constitution na binibigyan ng ombudsman ng independence. Hindi siya pwedeng pakialaman ng judiciary. Hindi siya pwedeng pakialaman ng legislative. Hindi rin siya pwedeng pakialaman ng executive. Independent body yan constitutional body. Bakit independent siya? Para magawa niya ang trabaho niya. Ang pinakatrabaho niya, tanod bayan. Habulin niya ang mga kurap. Asuhan niya ang mga kurap. Ha? Yung mga nang-aabuso ng kapangyarihan. Ha? Yung mga ginagamit yung kanilang posisyon sa pansariling interest. Yun. Paano magagawa ng ombudsman yan? Independent body yan. Undermining the Universal Health Care Act, principally authored by our dear colleague Senator J.V. Ejercito and supported by all of us here, and delaying the transition to an institutionally guaranteed zero out-of-pocket care framework in public health utilities and facilities. I further emphasize that our shared responsibility does not end with the enactment of the 2026 GAA. We must continue to closely monitor and evaluate the implementation of all health programs by the Department of Health, as well as projects across all implementing agencies to ensure that approved appropriations translate into measurable outcomes and full value for public investment. Despite these reservations, I stand by the Bicameral Conference Committee report, which seeks to strengthen our human capital through sustained investments in health, education, the highest in history, I believe, agriculture, and other sectors that directly affect productivity and quality of life. It positions human development as a central driver of economic growth rather than a secondary objective. Ang paglangdang ito ay hindi formalidad lamang, bagkus ito'y paninindigan na ang bawat pisong inilaan ay may malinaw na layunin at dapat maghatid ng tunay na susukat at konkretong pakinabang sa bawat pamilyang Pilipino. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The next colleague of ours who will deliver their explanation of votes is the gentleman from Tarlac in Pampanga, no other than Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Mr. President, esteemed colleagues, we're gathered today as part of our solemn duty to uplift and protect the welfare of our people by ensuring that this 2026 budget will be a million light years away from the controversial 2025 General Appropriations Act, tagged as the most corrupt, the most scandalous, and the most anomalous budget the Philippines has ever had in years. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, fiscal patterns, and policy distortions surrounding various financial assistance programs or ayudas. I may not be part of the Bicameral Conference Committee
but I have faithfully participated in scrutinizing critical aspects of this budget. From the committee hearings, sinamahan natin ang napakasipag nating chairman of the Finance Committee, Senator Sherwin Gatchalian, hanggang sa isa lang na dito sa plenaryo ang committee report. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. However, come the bicameral conference committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference, and in giving the largest allocations to education, health, and agriculture as mandated by our Constitution. Yet, despite these praiseworthy actions, it seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Mr. President, I am not against helping the poor. I have always fought for them. The state has the constitutional duty to assist vulnerable sectors in pursuit of social justice. But after decades of pouring billions into short-term assistance, we cannot deny that the current system of socio-economic interventions is not lifting out our people from poverty. It is merely managing it, and poorly at that. From the start, I have repeatedly expressed my position on the proliferation of ayuda programs. No matter how noble our intentions are, Mr. President, the outcomes fall short of what we envision. After years of pouring billions into short-term assistance, the hard truth remains. The lives of our people are not improving. Worse, the number of Filipino families who consider themselves poor continue to rise. The data are unmistakable, Mr. President. The September 2025 Social Weather Station survey revealed that 50%, or at least 14.2 million Filipino families, consider themselves poor, 1% higher than the 49% previously recorded just 3 months earlier. In 2024, the annual average for self-rated poor families stood at 57%, while both 2023 and 2022, the average was 48%. Even more alarming, as of November 5, 2025, about 22% of Filipino families experience involuntary hunger, going hungry with nothing to eat, at least once in the past 3 months, the highest level recorded since 1998 outside the pandemic. Mr. President, these are not abstract statistics. These are lived realities. And they beg the question, if ayuda is working, why are more Filipinos continue to be hungry and poor today? AIX, MAIFIF, TUPAD, samutsari na ang naimbentong dagdag na listahan ng mga ayuda. Iba't ibang termino rin ang nagagamit. Ngunit patuloy lamang itong naabuso at nagagamit pampolitika. At hindi ito haka-haka lamang, Mr. President. Ang Commission on Audit na mismo ang nagsabi, noong 2024 COA Audit Report, binatikos ang 4.157 milyong AIX disbursements na inilabas kahit kulang ang mga dokumento. Ilang DSWD field officers din ang nag-ulat ng mababang utilization rates, non-compliance sa payment schedules at weak validation ng mga beneficiaries, creating serious risks of overestimated targets and improperly screened recipients. COA further reported a duplication between AIX and ACAP, allowing multiple availments by the same beneficiaries, assistance granted to above minimum wage earners,
and college students, repeated assistance within short periods from different offices, and the non-implementation of 168 out of 288 prior audit recommendations. Yet here we are again. The Bicameral Conference Committee has finished off with the greater